Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pinoy sa Papua New Guinea inalarma sa umiiral na brutal na karahasan at gang rape. OSG kinumpirma ang paglabas-masok ng ICC sa Pilipinas. Crime rate sa bansa bumaba. Senatorial bets ni PBBM na nawagang itigil na ang bangayan sa pangangampanya. Prospect sa recto hostage taking sumuko matapos ibigay ang kulang na sahod. Ang bandang Shirley inanunsyong disband na. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, pinag-iingat ng Department of Migrant Workers o DMW at Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga Pilipino sa pagdami ng mga insidente ng karahasan sa Papua New Guinea. Ito ay dahil sunod-sunod ang naitatalang brutal na pag-atake, partikular ang kamakailang pagpatay sa dalawang babae sa magkahiwalay na insidente kung saan isa sa mga ito ay dinukot, pinaslang at ginahasa ng higit 20 lalaki sa Port Moresby. Kaya naman inabisuhan ng mga Pinoy sa Papua New Guinea na huwag nang umalis ng bahay kung hindi kinakailangan, lalo na sa 10 oras ng gabi. Nakatala sa inyong TV screens ang hotline at email na maaari niyong tawagan sa oras ng pangangailangan. Sa ibang balita, dahil sa nakaambang pagtataas ng singil na pamasahe ng LRT-1, asahan din umano ang mass protest na layong tutulan nito. Ang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Hindi makatao at makakommuter. Ito ang pahayag ni Akbayan Representative Percy Sandanya ukol sa pagtataas ng pamasahe sa LRT-1. Aniya, imbes na ekstensyon ng operating hours ng naturang tren ng gawin, ay dagdag pasakit pa umano sa commuters ang taas singil. Kaya naman asahan umano ang tuloy-tuloy na mga protesta o mass protest bilang pagtutol ng taong bayan dito. Matatanda ang inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na magtatakda ito ng dagdag singil sa LRT-1 para umano pagandahin at palawakin ang operasyon nito. Ang dating minimum fare na 15 pesos ay magiging 20 pesos na, habang ang maximum fare na dating 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Ayon kay Serdanya, tinatayang 200 hanggang 400 piso ang madaragdag sa buwan ng gastusin ng mga commuter. Kaya naman nitong kamakailan lang ay nagsimula na ang protesta sa ilang mga estasyon ng LRT-1. Paliwanag naman ng pamunuan ng LRT, ang taas singil ay pangalawang beses pa lamang sa loob ng 10 taon sa kabila ng pagbubukas ng LRT-1 Cavite Extension. Paggigit pa nito ang pampublikong transportasyon ay kailangan na tuloy-tuloy na pamumuhunan para sa maintenance, upgrades at pagpapalawak nito. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, kinumpirma ng mga otoridad ang paglabas-pasok ng International Criminal Court sa Pilipinas. Ito ay sa kabila ng pagtiwalag ng bansa sa naturang organisasyon. Para sa detalye, nagbabalik muli si Francis Riudique. Isiniwalat ng Office of the Solicitor General na labas-pasok sa Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ito ang kinumpirma ni Solicitor General Menardo Guevara sa kabila ng hindi pagkilala ng Pilipinas sa jurisdiksyon ng ICC sa bansa. Matagal na kasing tumiwalag sa organisasyon ang bansa noong pangtaong 2019. Matatanda ang balak imbestigahan ng ICC ang naging madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Guevara, hindi hinaharang ng Bureau of Immigration o BI ang mga tauhan ng ICC dahil hindi naman ito pinagbawal ng pamahalaan. Ngunit pagigiit niya na malinaw ang posisyon ng gobyerno na hindi makikiisa sa ginagawa ng ICC. Hindi rin umano makakaasa ng tulong ang ICC mula sa pamahalaan dahil mayroong sariling investigasyon ang DOJ base sa rekomendasyon ng Quadcom.
Panawagan pa ni Guevara, tulungan na lamang umano ang Pilipinas sa pagbibigay ng mga nakalap nilang investigasyon ukol sa naturang issue. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, habang tumitindi ang paghahanda sa paparating na national and local elections, pinalalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang hakbang upang protektahan ang integridad ng proseso ng halalan. Nagbabala rin ng kagawaran sa talamak na paglipanan ng issue sa cybersecurity na maaring magdulot ng panganib sa personal at sensitibong impormasyon ng publiko. Nakipag-ugnayan na rin umano sa kanila ang COMELEC upang magabayan ang publiko sa pagtukoy kung alin ang tama o maling impormasyon na kumakalat laban sa mga kandidato. Tila bumaba naman ang crime rate sa bansa na siyang malugod na ibinahagi ng Philippine National Police o PNP. Alamin ang datos mula kay Danisa Lopez. Ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na 26.76% ang ibinaba ng focus crime rate sa bansa. Base sa ulat ng PNP, nasa mahigit 3,000 na lamang ang kaso na naitala nito ngayong taon, kumpara sa higit 4,000 kaso na naitala noong 2024 sa kaparehong buwan ng ikaunang araw ng Enero hanggang ika-14 ng Pebrero. Ang mga kaso ay kinabibilangan ng pagnanakaw, panggagahasa, pagpaslang, pagnanakaw ng kotse at pisikal na pananakit. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, nagpapakita lamang ito sa epektibong operasyon ng ahensya para sa mas ligtas na komunidad. Anya, bukod sa kooperasyon ng publiko ay malaki rin daw umano ang naging ambag ng teknolohiya sa pagbaba ng mga kaso. Dagdag pa ng hepe, ang paggamit ng makabagong teknolohiya ay alinsunod din sa hangarin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isulong ang digitalisasyon sa bansa. Danisa Lopez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mariing ipinagbabawal ng Department of Trade and Industry o DTI ang pagbebenta ng mga vape product malapit sa mga eskwelahan. Ito ay batay sa ika-9 na seksyon o Sales and Promotion Within School Perimeters ng Saligang Batas 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act. Sa ilalim nito, hindi pa hihintulutan ang pagbebenta, pag-advertise o demonstrasyon ng mga produktong vape sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan. Ito ay upang mapanatili ang ligtas na distansya para maprotektahan ang mga menor de edad sa paggamit nito. Nakararanas rin ba kayo ng malamig na panahon? Ito ay dahil sa mas pinalakas na epekto ng Northeast Monsoon o amihan sa bansa. Kaya naman asahan na mas lalamig pa ang temperatura na ating nararanasan hanggang sa magtapos ang linggo. Partikular na rito ang mga lugar na nasa hilagang bahagi ng Luzon at Metro Manila. Susunod sa News Force. Publiko binalaan laban sa pagbibigay ng biometric data. Cesar Chavez nagbitiw na bilang PCO Secretary. Dating journalist ihahalili sa puwesto. Bike lanes palalawakin pa ng DOTR. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nanawagan ang mga senatorial bet na iniendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itigil na ang bangayan at negative campaigning.
Ayon kay dating Senador Ping Lacson, imbes na magbangayan ay dapat na magtulungan na lamang sa pagpapahupa ng tensyon sa politika. Ayon naman kay dating Senador Manny Pacquiao, dapat itigil ang bangayan ng mga nasa mataas na posisyon dahil lubhang apektado ang mga mamamayan. Matatandaang naging kontrobersyal ang naging pahayag ni Marcos na paglilinaw sa kanyang ine-endorso na hindi sangkot sa korupsyon at pagpatay sa drug war, gayon din ang pagsuporta sa China. Inanunsyo naman ni Cesar Chavez ang kanyang pagbibitiw sa puwesto bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Anya, February 5 pa umano siya sumulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa kanyang resignation. Samantala, sinabi naman niyang nakatakdang i-appoint para pumalit sa kanyang puwesto ang dating journalist na si Jay Ruiz. Nagbabala ang National Privacy Commission o NPC sa publiko laban sa pagbibigay ng personal at biometric data kasunod ng naiulat kung saan ini-scan ang mata ng mga individual sa Bulacan kapalit ng cryptocurrencies. Binigyang diin ng NPC na ang biometric data gaya ng iris scan ay kinukonsiderang sensitibong personal na impormasyon. Ang maling paggamit o pagnanakaw ng impormasyon ay maaaring magresulta sa seryosong panganib sa privacy at seguridad ayon sa Data Privacy Act of 2012. Inabisuhan ng ahensya ang publiko na tukuyin kung rehistrado ba sa NPC ang nais kumolekta ng personal na impormasyon at alamin kung para saan ito gagamitin. Samantala, ibinida ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista ang mga itinaguyod nitong bike lanes sa bansa kung saan plano pa itong dagdagan. Anya, malaki ang benepisyong nagagawa ng bike lanes bilang alternatibong transportasyon para sa mga nagbibisikleta kaya't mas palalawakin pa ito ngayong taon. Kakibat nito ay layon din ng kagawaran na siguruhing protektado ang mga siklista. Sa ibang balita, matapos ang halos isang oras na negosasyon ay sumuko rin ang isang hostage taker sa may Recto, Manila kung saan isa sa mga itinuturong dahilan ay ang hindi umano pagbibigay ng sapat na sahod sa kanya ng kanyang amo. Ang kaganapan tunghayan sa aking ulat. Mapayapang sumuko ang isang lalaking suspect na nang hostage ng dalawang babae sa isang ID lace shop sa kahabaan ng Recto Avenue, Corner Rizal Avenue, Manila nitong Martes ng hapon. Ito ay matapos mapagbigyan ng kanyang hiling na maibigay ang 20,000 pisong kulang na sahod na hindi ibinigay ng kaniyang employer. Batay sa inisyal na ulat ng pulisya, ang suspect ay hinahabol ng mga pulis dahil sa kaso ng pananaksak nito kamakailan kung saan pumasok ito sa isang idol shop at hinawakan ng may-ari ng tindahan kasama ng isang 66 anyos na babae. Ayon kay Police Lieutenant Colonel John Giagi, ang suspect ay problemado sa kanyang trabaho kung saan nagtungo ito sa naturang shop para hingin ang kanyang sweldo na hindi binigay ng kanyang amo. Hindi binigay yung mga sahod, no? Hindi binigay yung sahod niya doon sa pinapasok niyang mga trabaho. At sa dami daw ng pinasok niya ay bakit 700 lang yung ibinigay sa kanya. Makalipas ang halos isang oras na negosasyon sa hostage taker, ay mapayapa itong sumuko at pinalaya ang mga biktima. Ang 45 anyos na suspect na kinilalang si Jong ay umano'y fixer sa Recto kung saan siya ay armado rin ng 2 patalim noong kasagsagan ng hostage taking. Dinala ang suspect sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center bago dinala sa Police Station 3 sa Plaza Miranda. Samantala, iginit naman ang suspect sa himpilan ng pulisya na wala siyang balak mang hostage at tumakas lamang sa mga pulis. Ang suspect ngayon ay mahaharap sa patong-patong na kasong illegal detention, alarm and scandal at illegal possession of deadly weapon.
Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Formal lang nagbukas ang ikalawang MMDA Cup nitong Miyerkules ng umaga sa PhilSports Arena, Pasig City. Naritong muli ang aking ulat. Sa ikalawang pagkakataon ay idinaos muli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang sports event nito ngayong taon sa PhilSports Arena, Pasig City. Noong nakaraang taon, ang unang edisyon ng MMDA Cup ay sinagawa sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Muling ipinamalas ng mga executive at bosses mula sa iba't ibang national government agencies at local government units sa Metro Manila ang kanilang husay sa sports pagdating sa disiplina ng men's basketball, men and women's doubles at mixed badminton, gayon din sa mixed category ng bowling. Ang MMDA Cup ay sinagawa upang maipagpatuloy ang networking at camaraderie sa mga leader at top management level officials. Sa pangunguna ni MMDA Chairman Romando Don Artes, matagumpay na nailunsad ang opening ceremony kung saan binanggit nito na ang naturang event ay hindi lamang para ipagdiwang ang sportsmanship kundi pati na rin sa pagsusulong ng malusog na pamumuhay sa mga tauhan ng gobyerno. Bukod sa mga kalahok ay pumarada rin ang mga muse ng mga koponan kung saan itinanghal na Best Muse ang kumatawan sa Pasig City. Ang mga laro ay gaganapin tuwing weekend upang matiyak na hindi magiging sagabal sa schedule ng tanggapan ng gobyerno. Samantala, inaasahan namang magtatapos ang liga bago matapos ang buwan ng Marso. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinutukan ng SAIC ang panghuhuli sa mga pasaway na patuloy na dumaraan sa EDSA busway kung saan kamakailan nitong hinuli ang isang motorista na nakipagtalo pa sa mga otoridad dahil siya raw ay nagtatrabaho sa House of Representatives. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa patuloy na pagbabantay ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa mga pasaway na motorista sa EDSA busway, ay hindi rin ito pinalampas ang isang driver na dumaan sa EDSA busway dahil nagtatrabaho raw umano ito sa House of Representatives. Ito'y matapos magsagawa ng pinaigting na operasyon ng SAIC sa istasyon ng Ortigas kung saan huli sa akto ang pagdaan ng motorista sa exclusive bus lane. Base sa ulat ng SAIC, nagtangkapang umalis ang motorista sa busway, ngunit nasita rin ng mga otoridad. Nang parahin ay ipinakita nito ang kanyang driver's license at iginiit na siya'y nagtatrabaho sa House of Representatives, kaya't nanindigang hindi dapat tiketan. Matapos magkaroon ng tensyon sa usapan ay inisyuhan din ito ng disregarding traffic signs, failing to carry certificate of registration at reckless driving. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inanunsyo kahapon ng local indie rock band na ang bandang Shirley sa kanilang social media accounts ang kanilang disbandment. Ito'y kasunod ng muling paglitaw ng aligasyon na sexual harassment noong 2017 laban sa isang dating miyembro nito na labis na nakaapekto sa banda. Bagamat itinanggi ito ng akusado, ayon sa natitirang miyembro ng banda na sina Deb, Katie, Paulo at Miggy, mariin nilang kinokondena ang naging aksyon ng dating miyembro. Samantala, labis naman nagpapasalamat ang bandang Shirley sa lahat ng sumuporta sa kanilang musika. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga Pinoy sa Papua New Guinea inalarma sa umiiral na brutal na karahasan at gang rape. OSG kinumpirma ang paglabas-masok ng ICC sa Pilipinas. Crime rate sa bansa bumaba. Senatorial bets ni PBBM na nawagang itigil na ang bangayan sa pangangampanya.
Suspect sa recto hostage taking, sumuko matapos ibigay ang kulang na sahod. Ang bandang Shirley inanunsyong disband na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.